Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, magpo-phone comparison tayo ulit ng mga entry-level smartphone today. At this time, both Itel smartphone, Itel S25 versus the Itel RS4. Ano kaya ang perfect i-purchase ngayong 2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, i-compare nga natin ngayon is yung mga malulupit na smartphone ngayon ni Itel, which is si Itel S25 versus si Itel RS4. So ito dalawang smartphone na to ay sobrang mabenta, lalo na sa official store ni Itel sa Shopee, dahil itong mga to ay sobrang mura, pero ang gaganda rin ng specs na ma-offer lalo na sa mga kanilang presyo. But first, ano muna natin yung SRP or yung suggested retail price itong dalawang smartphone na to. Base, ito yung mabibili yung presyo nila sa mall, kumbaga. So, yung Itel RS4, meron siyang SRP, yung 8GB 128 niya is 7,999. Tapos, meron siyang 12GB 256 na meron presyo na 9,999. So, na-release siya nung April 2024 or May 2024, I think. So, mag-iisang taon na tong Itel RS4. Pero magandang balita is available pa rin siya sa official store ni Itel sa Shopee. At mas mura na siya since mag-iisang taon na to or ilang beses rin siyang nagka-sale sa Shopee. So, yung 8GB 128 na lang ng Itel RS4, makukuha nyo na lang sa halagang 6,000 pesos. Before is almost 8,000 pesos. So, ang laki ng discount nyo agad. Tapos, kung meron pa kayong voucher, there's a possibility na makuha nyo to ng below 6,000 pesos na itong Itel RS4 na 8GB 128. So ako binili ko tong Itel RS4 yung launch date nito sa Shopee nung May 2024. Nabili ko na lang to ng 5 Plus, so very affordable. Pero ngayong January 2025 is still affordable pa rin itong Itel RS4. Tapos yung yung mas mahal na variant, isa sa 7 Plus na lang po yung Itel RS4 na 12GB 256. Pero si Itel S25, meron siyang SRP na almost 6,600 for the 8GB 128GB of internal storage. Pero sa Shopee, sa official store din ni Itel, check natin Itel S25, ayan, 6,399 mga ka-J-Vlog. So, 6,399 for the Itel S25 na merong 8GB 128GB of internal storage. So, mapapansin nyo, pag i-base natin siya sa presyo niya sa Shopee or sa official store ni Itel sa Shopee, mas mura po ng few hundred of pesos si Itel RS4 compare kay Itel S25. So, dito sa ating review, titingnan natin kung ano bang mas sulit. Yung mas latest na Itel S25 or dito tayo sa Itel RS4 since magkaiba rin po sila ng chipset. At kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, ilalagay ko po yung link sila sa description box. I-check nyo na po. At very affordable nga lang itong dalawang smartphone na to. Sobrang solid. So, first, discuss natin yung mga advantages sila sa isa't isa. At dito muna tayo sa display perspective. Sa display, clear winner po dito si Itel S25 since mas latest siya. Binigyan to ni Itel ng mas malulupit na specification sa display. Unang-unang advantage ni Itel S25 kay Itel RS4 is yung AMOLED display niya. Mas malaki yung screen, 6.78 inches compare kay Itel RS4 na 6.56 inches. Tapos, pareho lang naman sila na 120Hz. Ang malupit dito kasi kay Itel S25 is meron siyang Full HD Plus 1080p na resolution compare kay Itel RS4 na HD Plus 720p resolution lang siya. So yan, kung when it comes sa display quality, mas maganda po ang ma-offer ng Itel S25 compare kay Itel RS4. Next mga J-Vlog sa kanilang chipset. Helio G99 kay Itel RS4 compare kay Itel S25 na Unisoc T620. Maganda pareho yung chipset nila, to be honest, when it comes sa gaming. Kaya alin man dito sa dalawang smartphone na ito, ang gagamitin nyo for a budget or entry-level smartphone gaming, ay okay naman po kanilang performance. Nakaka-handle naman po sila ng mga modern games today. Kayang-kaya nila i-handle ang ML, COD. So when it comes sa chipset, to be honest, lang sila, for me, tie lang naman. Parehong snappy naman sila sa entry-level segment at kayang-kaya naman nilang mag-handle ng mga modern games today. Yun nga lang, nasa preference na lang yan, mag-MediaTek ba kayo or Unisoc na chipset. Next mga J-Vlog, sa RAM at ROM. Sa RAM at ROM nga, pareho sila na ma-offer dito sa kinuha-compare natin presyo na 6,000 tapos 6,300. 8GB 128. So 8GB 128, yan na talaga the best din na minimum storage na pwede natin makuha for a 6,000 pesos smartphone and an 8GB of RAM.
Tapos, ang maganda dito kay Itel, yung presyo niya na pinakamahal na 10K before is 7 plus na lang. Meron na kayong 12 GB of RAM and 256. So, meron kayong other option sa Itel RS4 na mas mataas, kumbaga, na magdadagdag lang kayo ng konti, di ba? So, parang 1,000 plus lang naman ang idadagdag nyo. Meron na kayong 12 GB 256 na. Sobrang malaking bagay yan when it comes sa performance ng smartphone or sa gaming side din. Marami kayong matadownload ng mga apps or games. And syempre, yung 12 GB of RAM is a big help sa gaming. So, meron kayong other option sa Itel RS4 to go 12 GB of RAM, which is magandang option, kumbaga. Next, sa camera side. Sa camera naman, mga J-Vlog, yun nga, ang laki nung difference nila when it comes sa design din. Sa design muna tayo. Sa RS4, ito yung umuuso nga na circular camera module sa gitna. Tapos dito kay Itel S25, mas prefer ko yung design ng camera module niya. Very minimalist. To be honest, dito sa Itel S25, nare-resemblance ko dito yung Fold 5, yung vertical camera module na sobrang plain or sobrang simple. Compare dito sa RS4, talagang pag ginamit nyo to, makakuha to ng attention ng consumer dahil sobrang laki ng camera module niya. Pero, again, yung camera lens lang yan ay napakaliit lang po. So, when it comes sa rear camera specifications, 50 megapixels sila pareho maganda naman yung photo quality nila. Pero mas maganda yung selfie camera ng Itel S25. When it comes sa specs-wise tayo dito, 32 megapixels compare sa 8 megapixel ng Itel RS4. So, when it comes sa camera side, mas ipiprefer ko ang Itel S25 compare sa Itel RS4. J-Vlog sa battery and charging rate. Sa battery and charging rate, pareho sila ng battery, 5K mAh. Pero huge advantage dito kay Itel RS4. Dahil si Itel RS4 ay naka 45 watt fast charging compare kay Itel S25 na naka 18 watts fast charging. So, syempre, mas super convenient gamitin yung mas mabilis sa charging rate. Panalo-panalo dyan si Itel RS4. Sobrang layo na agwat nila when it comes sa charging rate. Kaya yung 5,000 mAh battery capacity ng Itel RS4, sobrang nyo lang pumbilis mo full charge yan sa kanyang napakalupit na charging rate. At yan din yung kasamang charger niyan out of the box, 45 watt fast charging sa Itel RS4. Dito sa Itel S25 is yung minimum na rin siguro sa ganitong presyo. Pag nakuha nyo ito ng 5 plus, I think minimum na talaga is 18 watt fast charging rate. Sila mga J-Vlog, so far yung kanilang difference sa isa't isa for me. Hopefully nakatulong sa inyo to sa inyong buying decision when it comes sa Itel RS4 and Itel S25. Sana nakatulong to sa inyong buying decision pag bibili kayo ng smartphone. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lods, ano ba ang masulit bilhin? Mag-Itel S25 ba ako or Itel RS4? To be honest, kung ako bibili ngayon at ako magde-decide, for me, I'll go for the Itel S25. Ang unang hinahabol ko dito sa smartphone na to is yung overall display quality. Kasi yung display nito, nakikita na rin natin sa mga higher entry and mga mid-range smartphone, unang-una naka-AMOLED. Naka-in-display fingerprint scanner pa. Tapos, ang laki pa ng screen, almost 6.8 inches, naka-Full HD plus 1080p. So, ito huge advantage ng Itel S25 compared sa Itel RS4 na sa ganyang presyo na, sabihin na natin SRP niya, 8K, 10K, tapos naka-HD 720p, hindi yan perfect. Pero sa kanyang presyo ngayon, medyo bumabagay na since mag-isang taon na itong smartphone na to. Maliit yung screen size niya compare sa Itel S25 kaya mas okay for gaming. For me, yung malaking screen size, di ba? And mas mataas yung resolution. At syempre, again, pag sinasabi ko to, lalo na sa pag-gaming, ang laki pong tulong talaga pag naka-AMOLED display kayo, lalo na sa enhancement ng graphics na nilalaro nyo. Mas maganda pag naka-AMOLED kayo, sobrang lupit ng graphics ng game. At may enjoy nyo yung viewing experience nyo sa isang AMOLED display. Kaya for me, mas ipiprefer ko talaga yung Itel S25. Unang-una rin na sinusunod kong consider dyan yung design. Mas mas minimalist siya sa akin, mas okay siya. And yung camera niya, for me, mas better compare sa Itel RS4. Sa Itel RS4, don't get me wrong, maganda rin yan. Okay na okay yung chipset niyan. MediaTek Helio G99, isang napakalupit na chipset ngayon yan sa mga entry-level segment. I think yung focus ng Itel RS4 na mga consumers dito, or target consumer ni Itel RS4 is yung mga gamers. So, kasi yung itsura pa lang ng Itel RS4 parang pang gaming na siya.
At meron ka siyang better option to go na 12 GB of RAM and 256 GB of internal storage. So again, nasa inyo pa rin yan, nasa preference nyo pa rin yan, based nyo na lang doon sa mga advantages nila na sinabi ko kanina. And hopefully nakatulong po itong ating phone comparison sa inyo kung namimili kayo between dito sa dalawang smartphone na to. Sobrang lupit nilang dalawa, kaya alin man dito sa dalawang smartphone na to, pipiliin nyo, paniguradong worth it naman yung pera nyo dahil 6,000 pesos, tapos ganyan yung specs na ma-offer. At kung interested kayo dito sa ITEL RS4 and ITEL S25, ilalagay ko po yung link yan sa description box, i-check nyo na lang.